Lumayas ka rito, ang baho mo. Ang tinig ay tumalas sa hangin na parang kutsilyo. Huminto si Esmeralda Ortega sa harap ng Marangyang Mirante das Flores Condominium. Isang designer na bag na Prada ang nakasabit sa kanyang braso habang nakatitig siya sa isang lalaking nakauniforme ng tagalinis ng kalsada na kulay kahel, walis sa kamay, nagwawalis ng bangketa. Sinabi ko na sa iyo na umalis ka, baka kumapit ang amoy mo sa kotse ko. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Magulo ang kanyang balbas, marumi ang kanyang sombrero na nakatakip sa bagong ahit na anit at sunog sa araw ang kanyang balat. Umurong siya ng kaunti, hawak pa rin ang walis. Lumabas mula sa kotse ang dalawang kaibigan ni Esmeralda nagtatawanan. "Oh my God, yes! Tinitingnan ka niya!" Tili ng isa, tinatakpan ng ilong. Tumingin, ang mga katulad niyan ni hindi alam kung ano ang tinitingnan nila. Nagkunwaring walang naririnig ang gwardya sa loob ng guard booth. Mabilis na pumasok sa gusali ang dalawang residente, parang walang nangyayari. Lumapit pa si Esmeralda sa tagalinis. "Bago ka lang siguro rito, linawin ko lang. Ito ay lugar para sa mayayaman. Ang mga tulad mo wala sa lugar dito, parang multo lang." Itinuro niya ang kanto ng kalye. "Doon ka magwalis. At seryoso ako, maligo ka." Hindi nagsalita ang tagalinis, hinigpitan lang ang hawak sa walis. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha ng isa sa mga kaibigan ni Esmeralda ang kanyang telepono. "Kukuhanan ko siya ng litrato. Dapat malaman ng manager na may nagpapanggap na tagalinis ng kalsada." Kumislap ang flash. Yumuko ang lalaki. Pinagpag ni Esmeralda ang kanyang buhok at binuksan ang pinto ng kanyang makinang na puting SUV. Bago isara ang pinto, sumigaw siya. "At huwag na huwag mong gagalawin ang kahit ano. Kahit madumihan lang ang kotse ko, tatawagan ko ang pulis." Umandar ang makina, paalis ang kotse, nagiiwan ng alikabok. Nanatiling nakatayo ang lalaki, hawak ang walis, tahimik na bumalik sa pwesto ang gwardya. Naglaho na rin ang ibang residente. Muling nanahimik ang bangketa na parang walang nangyari, pero may nangyari. At ang hindi alam ni Esmeralda Ortega na walang nakakaalam, ay ang lalaking nakauniforme ng tagalinis ng kalsada na may peking balbas at bagong ahit na ulo ay si Francisco Navarro, ang kanyang nobyo. Ang parehong mayamang negosyante na sinasabing nasa Europe para sa importanteng business trip. At bawat salita na isinigaw ni Esmeralda sa kanya ay na-record, nakunan ng nakatagong microcamera sa ilalim ng kanyang sombrero. Hinintay ni Francisco na mawala sa paningin ng sasakyan. Saka lamang siya huminga ng malalim. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Inihilig niya ang walis sa pader, inalis ang sombrero at tiningnan ang maliit na kamera. Patuloy ang blinking ng pulang ilaw. Nagre-record pa rin 3 linggo. Yan ang tagal mula nang gawin niya ang kwento tungkol sa business trip. 3 linggo na nagpapanggap na nasa London siya. Nagsisend ng maingat na schedule ng text. Tumatawag mula sa hotel room. 3 linggo siyang namuhay bilang tagalinis ng kalsada. Nagtatrabaho sa mga lugar kung saan madalas dumaan si Esmeralda. Eksaktong 21 araw. At sa bawat araw, mas lumilitaw ang totoong ugali ng babaeng akala niya ay mahal niya. Mas malupit, mas arugante. Pero ang nangyari ngayong araw, ibang antas na iyon. Ipinasok ni Francisco ang sombrero sa kanyang lumang backpack, kinamot ang makating peking balbas at nagsimulang maglakad. 2 kanto mula roon ay ang gym kung saan palaging nagpupunta si Esmeralda tuwing 4:00 ng hapon. May oras pa siya. Umupo siya sa isang bangko sa kalapit na parke. May mga batang tumatakbo, nagtatawanan. May inang nagtutulak ng stroller. Wala ni isa ang tumitingin sa kanya. Parang hindi siya umiiral.
Gaya ng pagtrato sa kanya ni Esmeralda, 3 buwan pa lang ang nakalilipas mula nang ialok niya ang kasal sa isang romantic na beachside restaurant. May French champagne, sing-sing na may diamante at isang nakatagong photographer para sa perfect moment. Umiiyak si Esmeralda noon, o kunyari lang pala. Ipinost niya ang lahat sa Instagram. May caption na, "The love of my life." Pero nitong mga huling buwan, may mga bagay na bumabagabag kay Francisco. Ang paraan ng pag-irap niya kapag naka-t-shirt lang si Francisco. Ang mga patutsada sa mga taong hindi mukhang mayaman. Ang walang tigil na paghahangad sa luho, mamahaling restoran, 5-star na hotel, exclusive na party, at higit sa lahat ang pagtrato niya sa ibang tao, mga waiter, tagalinis, parking attendant. Maliliit na kapintasan lang, bulong ni Francisco sa sarili noon. Pero ang maliliit na kapintasan hindi dapat nagre-resulta sa pagtatapon ng mainit na kape sa tagalinis ng kalsada. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Esmeralda, "Love, nakarating ka na ba sa hotel? Miss, nakita agad." Akala pa rin niya ay nasa Europe si Francisco na biktima siya ng staged photos. Magandang hotel facade, Instagram-worthy room, view ng Thames River. Bahagi ng plano, hindi siya sinagot ni Francisco. Ilak niya ang phone, papalubog na ang araw. Kinuha niya ulit ang walis, sinuot ang sombrero at nagsimulang maglakad papunta sa gym. Kailangan niyang makita si Esmeralda paglabas nito. Kailangan niyang malaman kung ang nangyari kanina ay isang pagbubukod o kung iyon talaga ang totoo niyang pagkatao. Habang dumadaan siya sa harap ng isang salamin sa tindahan, nasilayan niya ang kanyang refleksyon. Namumukod tangi ang peking maitim na balbas laban sa kanyang maitim na balat. Suot niya ang kupas na unipormeng kulay kahel at lumang sombrerong nakatakip ng mababa. 3 linggo lang ang nakalipas, ang mukha ng lalaking ito ay nasa pabalat ng mga business magazine. Siya si Francisco Navarro, ang matalinong negosyanteng Afro-Brasileño na niyanig ang industriya ng teknolohiya kahit wala pa sa edad na 35. Naitampok sa pabalat ng Forbes Brazil na interview sa Fantastico, isang bituing sumisikat, ngayon ganap na invisible. Sanay si Francisco sa mga numero, datos at business strategy. Bahay niya ang mga boardroom, namumuno ng mga team, gumagawa ng desisyong milyon ang halaga. Mahigit 200 empleyado ang nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Pero wala ni isa sa mga yon ang naghanda sa kanya para dito. Upang tratuhin na parang basura. Tingnan na parang wala siyang halaga, lalo na mula sa babaeng kasama niya sa buhay. Sa kanyang kama, sa kanyang hinaharap, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isa na namang mensahe mula kay Esmeralda. "Love, dumating na ang mga wedding invitations. Ang gaganda, hindi na ako makapaghintay na makita mo sila." Kasal. Sa loob lang ng 3 linggo, dapat ay maglalakad na sila sa aisle. Isang simbahan na puno ng bisita, isang marangyang pagtitipon para sa 300 tao, honeymoon sa Maldives. Lahat ay bayad na, lahat ay planado na, pero lahat ng iyon ay nakatayo sa kasinungalingan dahil ang Esmeralda na nagpapadala ng heart emojis sa WhatsApp ay hindi ang parehong Esmeralda na sumigaw ng "ang baho mo" sa isang lalaking akala niya'y estranghero. At kailangan ni Francisco ng kasagutan, sino ba talaga ang tunay na Esmeralda? May bahagi pa rin ng puso niya na gustong maniwala sa babaeng minahal niya. Pero may isa pang bahagi, ang bahaging nakarinig ng boses nitong puno ng pagduduwal. Ang bahaging nakita ang kaibigan nitong kumukuha ng litrato na para bang isa siyang nilalang na nagsisimula nang makita ang katotohanan. Ang babaeng inakala niyang mahal niya baka hindi kailanman totoo at ang mga susunod na linggo ang magpapatunay o tuluyang magwawasak sa lahat. Katatapos lang ng meeting ng 10 minuto, ngunit nanatiling mag-isa si Francisco sa conference room. Nasa dulo siya ng mahabang glass table, nakatitig lang sa laptop sa harap niya.
Sa likod niya, kumikislap ang skyline ng Sao Paulo mula sa ika-30 palapag. Hindi niya napansin ang mga numero sa screen. Bumukas ang pinto. Pumasok si Esmeralda, may ngiti sa labi, ngunit agad itong nawala nang makita ang suot niya. Ganyan ka ba pumasok sa trabaho? Matulis ang tono ng boses, kumunot ang noo. Tumingin si Francisco sa sarili. Naka-gray hoodie siya, rubber shoes, walang relos. Kagagaling lang niya sa workout at hindi pa nakapagpalit. May maaga akong meeting, paliwanag niya. Hindi na ako nakapagpalit. Francisco, maingat niyang isinara ang pinto, ibinaba ang boses na parabang sinisermonan ang isang bata. Ikaw ang CEO, tinitingala ka ng mga tao. Ano sa tingin mo ang iisipin nila kapag nakita ka nilang ganyan ang ayos? Na isa akong totoong tao. Natamad ka na. Inayos niya ang strap ng kanyang designer bag. Tingnan mo, mahalaga ang itsura. Ikakasal na tayo. Hindi ko kayang makitang kasama ang isang mukhang, ewan ko, parang random na tao lang. Random na tao lang. Umi-echo ang mga salitang iyon sa utak ni Francisco kahit nakalabas na siya. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop, kinuha ang kanyang susi at bumaba papunta sa parking garage. Sa daan, nadaanan niya ang security guard at binati ito. Ngumiti ang lalaki, kita ang pasasalamat. Ilang hakbang pa, may nakita siyang babaeng naglilinis ng sahig. Umusog siya ng konti upang hindi siya mabasa. Salamat, mahinang sabi ng babae. Sumakay siya ng elevator. Nandoon na si Esmeralda. Nakatuon ang mata sa telepono. Ni hindi siya napansin. Kadiri, sabi nito sabay tawa, may kausap sa kabilang linya. Halos mawisikan ako ng mop ng tagalinis. Sinabihan ko na siya pero duda ko kung naintindihan niya. Baka hindi marunong magbasa. Tahimik ang natitirang biyahe at sa katahimikan na iyon may kumirot sa dibdib ni Francisco. Nasa isang mamahaling Italian restaurant sila. May kandila, masarap na alak at malambing na tugtugin, lahat perpekto. Dumating ang appetizer pero medyo nanginginig ang kamay ng waiter at nahulog ang tinidor. Pasensya na po, sir. Mabilis na sabi ng waiter, halatang kinakabahan. Bago pa makapagsalita si Francisco, nagsalita na si Esmeralda. Ang unprofessional naman ni hindi siya tumingin sa lalaki. Saan kayo kumukuha ng staff? Sa kalsada. Yumuko ang waiter. Halata sa buhok ang uban, mga 50 anyos na. Paumanhin po, ma'am. Hindi sapat ang sorry. Tawagin mo ang manager mo. Hinawakan ni Francisco ang braso niya marahan. Yes, tama na. Maliit na pagkakamali lang yun. Ang aksidente ay minsan lang nangyayari. Pero kung paulit-ulit, kasalanan na iyon ng sistema. Tumalikod siya sa waiter. Pwede ka nang umalis pero huwag kang umasang may trabaho ka pa bukas. Tumango ang lalaki at umalis. Bagsak ang balikat. Hindi ginalaw ni Francisco ang pagkain niya. Si Esmeralda kumain na parang walang nangyari. Nagkukwento tungkol sa wedding dresses, dekorasyon, seating arrangement. Tawa, ngiti. Para sa kanya marahil walang nangyari. Pero para kay Francisco may nangyari at gabing iyon hindi siya makatulog. May gumugulo sa isipan niya, isang eksenang hindi niya makalimutan. Hapunan sa bahay ng kanyang ina, si Doña Fernanda ay nagluto ng paborito niyang feijoada. Isang maliit na mesa sa isang simpleng tahanan sa Tatuape. Gabi iyon at si Esmeralda ay tila perpektong-perpekto. Dona Fernanda, ang sarap ng luto niyo. Sa totoo lang, mas masarap pa kaysa sa kahit anong restaurant, sabi niya na may mainit na ngiti. Tinulungan niyang ligpitin ang mga pinggan, hinangaan ang mga family photo sa dingding at mahigpit na niyakap ang ina ni Tiago bago sila umalis. Ang bait niyo! Ngayon ko lang naintindihan kung saan nagmana si Tiago ng kabaitan. Napaluha si Dona Fernanda, anak ka ng langit. Tunay kang biyaya bilang manugang. Ngunit habang nasa loob na ng kotse pauwi, may napansin si Esmeralda na biglang nagpabago sa kanyang tono.
Isang matandang kapitbahay ang nahihirapan buhatin ang maraming supot ng grocery. "Tingnan mo yon," sabi niya na may tawang may halong pangungutya. Kawawa naman yung matanda, walang tumutulong sa kanya. Luminga si Tiago at nakita ang lalaking pawisan at litaw ang pagod sa mukha. Tutulungan ko siya. "Tiago, wag!" Mahigpit niyang hinawakan ng braso ng lalaki. "Late na tayo, masisira pa ang suot mo. 1 minuto lang yan, tiisin niya. Hindi naman natin problema." Pinaharurot niya ang sasakyan. Sa totoo lang, kung hindi niya kayang buhatin yan, dapat magpa-deliver na lang siya. Muling tumingin si Francisco sa rear view mirror. Nakaupo na sa bangketa ang matanda, humihingal. Sa tabi niya, si Esmeralda ay masayang nag-aayos ng mga larawang kuha sa bahay ni Donna Fernanda. Pumipili kung alin ang ipopost online. Gabing iyon, habang magkatabi silang nakahiga, nakatingala si Tiago sa kisame. Maayos ang paghinga ni Esmeralda, payapa. Kilala na niya si Esmeralda ng 2 taon. Magkasintahan na sila ng 1 taon, engaged ng 6 na buwan, pero ngayong gabi tinanong niya ang sarili, sino ba talaga siya? Siya ba ang mapagmahal na kasintahan na nagpapadala ng heart emojis? O siya ang babaeng walang awa na pinahiya ang isang waiter sa harap ng lahat? Kinuha niya ang telepono at nag-type sa search bar, paano mo malalaman ang tunay na pagkatao ng isang tao? Lumabas ang mga sagot, relationship quizzes, malalim na pag-uusap, therapy. Pero alam niyang hindi iyon uubra. Matalino si Esmeralda. Alam niyang magsalita ng tama. Alam niyang umarte kapag may nanonood. Patuloy siyang nag-scroll hanggang sa isang pangungusap ang nagpahinto sa kanya. Ipinapakita ng mga tao kung sino talaga sila kapag iniisip nilang walang mahalagang nanonood. Binasa niya muli, kapag iniisip nilang walang mahalagang nanonood. Paano kung hindi na siya maging mahalaga? Sa una, katawa-tawa ang ideya. Isa siyang CEO ng kumpanyang nagkakahalaga ng 200 milyong reais. Isa sa mga top young entrepreneurs sa Brazil. Hindi siya basta pwedeng maglaho. Pero habang iniisip niya ito, lalong nagiging malinaw ang plano. Si Esmeralda ay tanging tumitingin ng mababa sa mga taong akala niyang walang halaga. Mga waiter, janitor, tagalinis, guard. Mga taong tingin niya ay nasa ilalim niya. Paano kung maging isa siya sa kanila? Tumayo si Francisco mula sa kama at pumasok sa kanyang opisina. Binuksan ang laptop at nagsimulang mag-type ng plano. Kailangan niya ng kapanipaniwalang dahilan para mawala. Isang bagay na hindi magdududa si Esmeralda, business trip. Europe marahil, London o Dubai, malayo para hindi siya maabot. Sunod, disguise, hindi masyadong kapansin-pansin. Ang wig ay halata, pero ang bagong ahit na ulo at magaspang na piking balbas, mas epektibo. Bibilhin niya ang luma at mukhang gamit na uniforme para mukhang sanay sa trabaho at kailangan niyang manatiling malapit upang obserbahan siya nang hindi siya nakikilala. Binuksan niya ang Google Maps at minarkahan ang mga lugar na madalas puntahan ni Esmeralda. Ang gym, salon, apartment, mga paboritong restaurant, opisina, lahat ay nasa loob ng 3 kilometrong radius. Nag-zoom in siya, pinag-aralan ang lugar, anong trabaho ang pwede niyang gawin nang hindi napapansin. Delivery rider, masyadong magalaw. Driver, laging nasa loob ng kotse. Salesman, masyadong maraming usap. At nakita niya ito sa street view, isang tagawalis sa kalsada. Laging naroon, hindi pinapansin, perpekto. Isinakatuparan ni Francisco ang plano. Nagpatawag siya ng board meeting. Inanunsyo na pupunta siya sa London para isara ang isang malaking kontrata. 3-4 na linggo, mahalagang deal, kailangan ko itong asikasuhin. Walang nagtanong, natural lang sa posisyon niya. Nang hinayang si Esmeralda pero umintindi. Trabaho muna, mahal. Huwag ka lang masyadong magtatagal, malapit na ang kasal natin.
Nag-book siya ng flight at hotel, lahat ay traceable, pero hindi siya sumakay ng eroplano. Kinansela niya ito sa huling minuto gamit ang dahilan ng schedule conflict. Gamit ang lumang larawan mula sa dati niyang biyahe sa London, nag-schedule siya ng mga post sa social media. Nag-set up ng mga automated messages sa WhatsApp, gumamit pa ng rerouted calls para magmukhang tumatawag mula sa abroad. Pagkatapos, namili siya ng gamit, cash ang bayad. Sa isang tindahan ng workwear sa East Zone, binili niya 2 pares ng orange na pantalon, 2 damit na kamatch, isang sombrero, reflective vest, walis, dustpan at collapsible trash cart. Mula sa costume shop, isang professional fake beard, adhesive remover. Sa electronic store, isang maliit, ngunit high-quality spy camera na may 12 oras na battery. Alam niyang hindi niya kayang i-record lahat, kaya gumawa siya ng plano. Ang telepono sa bulsa ay magre-record ng background audio. Ang micro camera sa sombrero ay kukuha ng video ng mga harapang interaction, lalo na kay Esmeralda. Itinago niya ang lahat sa storage unit na nirentahan gamit ang pangalan ng kanyang abogado. Ang eksperimento ay tatagal ng 21 araw. Kung sa loob ng panahong iyon, makikita niya ang paulit-ulit na kalupitan at paghamak ni Esmeralda, lalayo siya, walang alinlangan, walang pagsisisi. Nag-dinner sila ni Esmeralda, maganda siya, masaya, ipinakita ang mga larawan ng venue, menu, wedding bands. Magiging perpekto ito, sabi niya. Pinakamagandang araw sa buhay natin. Ngumiti si Francisco, hinawakan ang kanyang kamay. Oo, magiging perpekto. Pero sa loob, may bumubulong. Paano kung mali ako? Paano kung iniisip ko lang ito? Paano kung siya talaga ang babaeng minahal ko? Tumingin siya sa mga mata ni Esmeralda, naghahanap ng totoo. Ngumiti ito. Maganda, perpekto, pero parang isang eksaktong ensayo at doon niya nalaman, hindi siya nagkakamali. Ngayon pa lang siya tunay na nakakakita. Ang taong nasa salamin ay hindi na si Francisco. Hinaplos niya ang bagong ahit na anit. Ginawa niya ito sa gitna ng gabi habang natutulog si Esmeralda sa kabilang kwarto. Isa-isang nalaglag ang kanyang kulot sa lababo. Ngayon, 3 araw matapos ang peke niyang pag-alis, idinikit niya ang balbas. Gamit ang profesional na adhesive, pinindot ito ng 30 segundo. Inayos ang gilid hanggang magmukhang natural. May halong uban, magulo, totoo. Isinuot niya ang orange na uniforme. Maluwag, may alikabok, gamit na gamit. Ang vest ay mukhang pagod na rin. Sa huli, isinuot niya ang sombrero na may nakatagong kamera. Sinigurong nakaayos ang lente. Tinest ang audio sa telepono, gumagana. Kinuha niya ang walis, kariton at dustpan. Handa na siya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Huling pagkakataon, wala na ang matagumpay na negosyante. Sa kanyang harap, isang taong ganap na iba, isang matandang tagawalis ng kalye. Pagod. Hindi pinapansin, perpekto. Inilagay ni Francisco ang kanyang kariton malapit sa gym na palaging pinupuntahan ni Esmeralda tuwing alas 7 ng umaga. Nagsimula siyang magwalis sa bangketa, mabagal. Nakapayuko, pare-pareho ang galaw, parang makina. May mga sasakyang dumaan. Wala ni isa ang tumingin sa kanya. Lumabas ang isang gwardiya para magtapon ng basura. Dumaan ito sa harap ni Francisco na parang wala lang. Isang matandang babae ang tumawid sa kalsada at sadyang lumayo sa kanya na para bang istorbo siya. Lumipas ang 5, 10, 15 minuto. Pero si Francisco ay patuloy lang sa pagwalis sa iisang bahagi ng bangketa. Hanggang sa nakita niya ito, ang puting SUV ni Esmeralda lumiko sa kanto. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hinigpitan niya ang hawak sa walis. Huminto ang SUV sa harap ng gym. Bumaba si Esmeralda. Nakaitim siyang leggings at puting sports top. Ang kanyang sapatos ay designer at kamatch ng gym bag ang kanyang damit. Maayos ang pagkakatali ng buhok. May suot siyang sunglasses.
Naglakad siya papunta sa entrance. 3 metro lang ang layo nila. Nakatalikod si Francisco, kunwaring nagwawalis, at pinanood siya sa refleksyon sa salamin ng gym. Dumaan si Esmeralda sa tabi niya. Walang tingin, walang pagbagal, walang reaksyon. Dumiretso siya sa loob ng gym, sumara ang pintuan. Bumuntong hininga si Francisco, ni hindi niya namalayang pinipigilan pala niya ang paghinga. Tagumpay. Hindi siya nakilala, pero ang naramdaman niya ay hindi ginhawa, kundi isang bagay na mas mahina, mas masakit, kalungkutan. Dinaanan siya ni Esmeralda gaya ng pagdaan ng mga tao sa poste ng ilaw. Lumabas si Esmeralda sa gym, may kasama ng 2 kaibigan. Malakas ang tawanan, pinag-uusapan ang diet, Instagram at filters ng story. Patuloy sa kunwaring pagwawalis si Francisco, ngunit bahagyang lumapit upang marinig ang usapan. At pinadalhan ako ni Francisco ng picture mula sa hotel, sabi ni Esmeralda buong yabang. Ang ganda mga besh, tingnan niyo! Ipinakita niya ang cellphone. Nakilala agad ni Francisco ang larawan. Yun mismo ang litratong ipinadala ng business partner niya kahapon ayon sa plano. Wow! Ang swerte mo, anin ng isa. Pakakasalan mo na ang mayamang pogi na nagtatravel pa. Hindi ito swerte, tugon ni Esmeralda. May mapanghamak ng ngiti. Tamang pagpili lang yan. Hindi ako yung tipo na magpapakasal sa kahit sino lang. Kahit sino lang. Yun na naman ang mga salitang iyon. Kaparehong sinabi niya noon sa opisina ng pintasan ang suot ni Francisco. Mga salitang hindi mawala sa isip niya. Ngayon, nakaharang na sila sa bangketa. May napansin si Francisco na lata ng soft drink sa gilid. Kailangan niyang dumaan sa tabi nila upang makuha ito. Lumapit siya maingat, may hawak pa rin ang walis. Paumanhin po, sabi niya sa mababa at paos na tinig. Pinagpraktisan niya ito. Lumapit ang tingin ni Esmeralda sa kanya, hindi sa mga mata niya, sa suot niya, sa uniforme, sa kariton, sa lumang sombrero. Napangiwi siya. Pwede bang maghintay ka? Nag-uusap kami. Hindi ito tanong, isa itong utos yung umatras si Francisco. Pasensya na po, senyora. Senyora, agad niyang kinurek. Basic manners, hindi ka ba naturuan ng boss mo? Tumawa ang kanyang mga kaibigan. Yumuko si Francisco, mainit ang kanyang muka. Galit, hiya, isang bagay na hilaw, malupit. Pero wala siyang sinabi. Hindi niya pwedeng sirain ang kanyang pagkukunwari. Kaya ginawa niya ang gagawin ng isang tunay na tagalinis. Naghintay. Tahimik, nakahawak pa rin sa walis. 3 minutong lumipas, parang 30. Pag-alis ng grupo, tinignan siya ni Esmeralda sa huling pagkakataon. Hindi galit, mas masahol pa. Pagkasuklam, parang nakakita ng patay na daga sa gilid ng kalsada pero piniling balewalain. Tumayo si Francisco hanggang sa mawala sila sa paningin. Saka pa lamang niya pinulot ang lata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nag-lunch si Esmeralda kasama ang 2 pang kaibigan. Nasa labas sila sa ilalim ng payong. Ang pagkain nila ay elegante, risotto at malamig na baso ng white wine. Patuloy sa pagwawalis sa harap ng restaurant si Francisco. Kunwaring hindi nakikinig. Lumapit ang isang babaeng nakaputing lab coat. Mukha siyang doktor. Tumayo agad si Esmeralda puno ng ngiti. Dr. Patricia, anong sorpresa? Esmeralda, kumusta ka? Ayos lang. Ikaw ang gagawa ng check-up ni Mama next week, di ba? Excited na siya. Oo, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Ngumiti ng may lambing ang doktora. Salamat. Ang bait-bait mo talaga. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ng nanay ko. Marahang hinawakan ni Esmeralda ang kamay ng doktora. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng kahit ano. Seryoso. Kahit kailan. Siyempre, iha. Napakabuti mong anak. Nagpaalam ng magalang ang doktora at umalis. Umupo muli si Esmeralda, puno ng pagmamalaki ang mukha. Sa loob ng mga 30 segundo, tahimik ang lahat. Pagkatapos, napansin niya, nandoon pa rin si Francisco. Patuloy na nagwawalis, ilang hakbang lang ang layo mula sa kanilang mesa. Naglaho ang ngiti ni Esmeralda, biglang tumigas ang kanyang mukha. Ang tagal na niyang nagwawalis diyan.
bulong ng isa niyang kaibigan habang tinatakpan ng ilong. Ang baho! Lumingon si Esmeralda halatang iritado. Hoy, ikaw! Sigaw niya. Nakapayo ko si Francisco kunwaring hindi narinig. Hoy, ikaw ang kausap ko! Huminto siya daan-daang lumingon at sumagot sa paos at binagong boses. Opo, senyora. Pwede bang lumipat ka ng lugar? Naiistorbo mo kami. Dito po ang asignasyon ko, senyora. Wala po akong nakitang pangalan ninyo sa kalsadang ito. Ikrinos ni Esmeralda ang kanyang mga braso, halatang inis. E di lumayo ka, ayokong nandito ka malapit sa amin. Kumaway ang isa sa mga kaibigan sa waiter. Tawagin mo ang manager, sinisira ng lalaking to ang tanghalian namin. Nag-alinlangan ng waiter, salita ng tingin kina Francisco at Esmeralda, naipit sa gitna. Tatawagin ko po, sabi niya sa wakas, ngunit itinaas ni Francisco ang kamay. Hindi na po kailangan, aalis na po ako. Kinuha niya ang kariton at walis at naglakad palayo sa bangketa. Sa likod niya, narinig niya ang kanilang pagtawa. Walang modo ang mga ganyang tao, malakas na sabi ni Esmeralda, sinisigurong may makarinig. Nakatayo lang parang estatwa, siguro tamad. Hindi lumingon si Francisco, ngunit ang microcamera sa kanyang sombrero ay naitala ang lahat, bawat salita. Mag-isa si Francisco sa isang bangko, suot pa rin ang uniforme. Nasa kamay niya ang sombrero. Pinanood niya sa phone ang mga video ng buong araw. Nandoon lahat, bawat eksena, bawat insulto, bawat tingin ng paghamak, 3 engkwentro, 3 sandali ng kahihiyan, at wala pa ring ideya si Esmeralda kung sino talaga siya. Ngunit ang nararamdaman ni Francisco ay hindi na galit, hindi na rin lungkot. Isa itong mas malinaw na damdamin, mas matalim kalinawan. Ang babaeng tumatawa sa lunch, nagpo-post ng perpektong larawan online at nagpaplano ng malakwentong kasal. Umiiral lamang para sa mga mahalaga sa kanya, para sa mga may kapangyarihan, prestihiyo at pera. Ngunit para sa lahat ng iba, sa mga itinuturing niyang mas mababa, isa siyang ganap na ibang tao. Malamig, mapangbaliwala, walang puso, at ang pinakamasama, hindi man lang niya napapansin. Para sa kanya, ang tratuhin ng isang tagawalis na parang basura ay hindi kalupitan. Normal lang yon, walang bigat, walang konsensya. Ipinakit ni Francisco ang telepono, inayos ang sombrero, at tumayo. Bukas, ulitin niya ang lahat sa gym muli. Marahil sa labas ng apartment o sa beauty salon, hindi pa siya tapos. Kailangan niyang masigurado. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Ang mga susunod na linggo ay wala nang ituturo sa kanya. Kumpirmasyon na lang mas masakit ng katotohanang nakita na niya. Ang babaeng minahal niya, hindi siya totoo. At marahil hindi kailanman naging totoo. Araw 3, 10:00 ng umaga. Mirante das Flores Condominium. Nagwawalis si Francisco sa harap ng pasukan ng gusali. Abala ang umaga. May mga residenteng papasok sa trabaho, dumarating ang mga kasambahay. May mga delivery van na papasok at lalabas. Pagkatapos, dumating ang puting SUV. Bumaba si Esmeralda. May hawak siyang susi sa isang kamay at telepono sa kabilang tenga. Hindi, ma'am. Perpekto ang damit. Seryoso, huwag ka nang mag-alala, sabi niya habang tumatawa. Mabibigla si Francisco kapag nakita niya akong naglalakad sa aisle. Nakapayuko si Francisco. Maindayog ang galaw ng walis, tinataboy ang alikabok at tuyong dahon. Dumaan si Esmeralda sa tabi niya, tapos huminto, lumingon, tumingin sa bahaging kakalinis lang niya at ibinagsak ang basyong tasa ng kape sa sahig. Oops, sabi niya ng kaswal, ni hindi man lang siya tiningnan. Naglakad siya palayo na walang sabi-sabi. Humalakhak ang mga kaibigan niya sa loob ng SUV. Nakatayo lang si Francisco, nakatitig sa tasa. Nasa gitna ito ng malinis na bahagi ng bangketa na kakawalis lang niya. Nakita ng doorman ang lahat. Pagkatapos, umiwas ng tingin na yumuko si Francisco. Pinulot ang basura, inihulog sa kariton. Nasa loob na ng gusali si Esmeralda. Wala na siya.
Nakaupo si Esmeralda sa loob ng salon, nagpapalinis ng mga kuko. 3 sa kanyang mga kaibigan ang kasama niya. Tawa sila ng tawa, nagpapasahan ng cellphone, nagpapakita ng mga larawan at reels. Magaan ang usapan, masaya, puro ngiti. Sa kabila ng kalsada, nagwawalis si Francisco. Perpekto ang kanyang pwesto. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya ang loob ng salon sa pamamagitan ng malalaking salaming bintana. At gaya ng dati, walang nakakakita sa kanya. Pagkatapos may pumasok na babae sa salon, agad na tumayo si Esmeralda, buong ningning ang mukha. Oh my God, Gemma Morales, isang karangalan. Agad niya itong niyakap. Super fan mo ako, lahat ng posts mo sinusubaybayan ko. Ngumiti ang influencer, halatang natuwa. Salamat iha, ang bait mo. Halika dito ka sa amin, masiglang anyaya ni Esmeralda, sabay hatak ng upuan. Girls, tingnan niyo si Gemma to, 500,000 followers. Nagkaroon ng kasiyahan, maingay na kwentuhan at sunod-sunod na selfies. Kumikinang si Esmeralda sa sandaling iyon. Palakibigan, magiliw, kaakit-akit. Gemma, seryoso, saan mo nabili yang bag? Ang ganda. Sa loob ng 5 minuto, nagniningning ang usapan. Nag-selfie si Esmeralda kasama si Gemma at agad itong ipinost, "With this queen today." Nang makaalis na si Gemma, muling umupo si Esmeralda. Agad din nawala ang ngiti niya. Tumingala siya at napansin si Francisco sa kabila ng kalsada. Tumayo siya muli, lumapit ng kalmado sa reception desk. Mahinang nagsalita sa salon attendant, saka itinuro si Francisco sa labas. Pagkalipas ng 1 minuto, lumabas ang attendant at tumawid. "Pasensya na po, sir," huminto sa pagwawalis si Francisco. "Opo, yung kliyente po doon," tumingin sandali ang attendant pabalik kay Esmeralda. "Hinihingi po kung pwede raw kayong lumipat. Sabi niya, nababarahan daw ang view niya." Tumingin si Francisco papunta sa salon. Nakatayo si Esmeralda sa bintana, nakakrus ang mga braso, nakamasid, tila naghihintay ng pagsunod. "Pero pampublikong bangketa ito," kalmadong sagot niya. "Alam ko po," mahinaring tugon ng attendant, "pero isa po siya sa VIP clients namin. Malaki po ang ginagastos niya rito. Pinapakiusapan lang po ako ng boss ko." Kitang-kita sa mukha ng attendant na ayaw niya itong gawin. Hindi siya bastos, naipit lang siya. Naintindihan yon ni Francisco. Kita niya ang buong eksena, si Esmeralda tila reyna. Ang mga kaibigan nitong nanonood, ang attendant bit-bit ang utos at siya may hawak na walis, muling naging invisible. "Sige po," sabi niya, "aalis na ako." "Salamat at pasensya na po." Itinulak ni Francisco ang kariton papalayo sa kalsada, ngunit nakatingin pa rin siya sa refleksyon sa bintana ng katabing tindahan. Nakita niyang tinawag ni Esmeralda ang manager ng salon. Nakita niyang itinuro siya, kumakampay ang kamay, halatang inis at animated. Tumangutango ang manager paulit-ulit, nakatayo lang ang batang attendant. Yumuko. Walang imik. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas siya ng salon. Wala na ang kanyang uniforme. May dalang bag, namumula ang mata, umiiyak siya. Bumalik sa kanyang upuan si Esmeralda, nakangiti. Pumalakpak ang mga kaibigan niya. Aliw na aliw. Tawa. Tumawid si Francisco ng kalsada, inabutan ng dalaga sa kanto. "Miss, ayos ka lang ba?" Tumingala siya, namumugto ang mata, halatang pagod. "Tinanggal nila ako dahil sa'yo." Pinunasan niya ang pisngi gamit ang manggas ng damit. Sabi niya, "Bastos daw ako sa iyo, na nagdulot daw ako ng gulo sa halip na ayusin lang." "Pero magalang ka," sabi ni Francisco. "Walang kwenta yon." Umiling siya, may pait. "Gumagastos siya ng 5,000 kada buwan doon. Ako, sumusuweldo ng 2,000. Alin sa tingin mo ang pinapahalagahan nila?" Tumalikod siya, nakihalubilo sa tao, naglaho. Naiwang nakatayo si Francisco, nakakuyom ang kamao, nanginginig sa galit. Pero nakita lahat ng kamera. Bawat segundo, lumiko siya sa kanto. Sumandal sa pader, huminga ng malalim.
Na-record lahat ng kamera. Araw 14, Jim, alas 7 ng umaga. Dumating si Esmeralda gaya ng dati, huminto ang kotse. Bumaba siya, dala ang gym bag at nakita niya si Francisco. Nagwawalis malapit sa entrance, maalikabok ang uniforme, nakayuko. Huminto siya, kinuha ang cellphone, itinutok ang kamera, kinuhanan siya ng litrato. Hindi gumalaw si Francisco, hindi tumingin. Mabilis siyang nag-type, nakangiti sa screen. Pagkatapos, pumasok siya sa gym, tawang-tawa. Pagkalipas ng kalahating oras, may dumating na lalaking matangkad. Naka-dark suit, mukha itong seryoso. Ito ang building manager mula sa Mirante das Flores Condominium. Dumiretso siya kay Francisco. Ikaw ba ang tagalinis na palaging tambay dito? Huminto sa pagwawalis si Francisco. Trabaho ko po ang area na ito, kalmadong sagot niya. Talaga? Tanong ng lalaki. Pakita mo ang badge mo, yung municipal ID. Wala siya nito dahil hindi naman talaga siya empleyado ng lungsod. Nawala ko po, sabi niya. Nawala? Lumapit pa ang lalaki. Natutulog ka na ba sa kalye ngayon? Mariing tanong ng building manager. Suot ang lumang uniforme para magkunwaring tagalinis at makapanlimos? Hindi po, sir. Ngunit hindi siya pinakinggan. Nakakuha ako ng reklamo mula sa isang residente. May litrato ka, palakad-lakad, istorbo sa mga tao. Itinuro niya ang kanto ng block. Maswerte ka't hindi pa kita pinapatawag sa pulis. Lalong tumalim ang tono ng boses nito. Umalis ka rito. Ngayon na, pag nakita kitang bumalik, diretso ka sa kulungan. Huminto sa paglalakad ang mga tao. Nakatingin, nagbubulungan, husga. Mainit ang mukha ni Francisco sa hiya. Alis na po ako, mahinang sabi niya. Kinuha niya ang kariton at nagsimulang maglakad. Sumisigaw ang gulong sa semento, magaspang, puno ng dumi. May ilan ang tumawa, patuloy lang siya sa paglalakad. Sa refleksyon ng isang nakaparadang kotse, nakita niyang lumabas si Esmeralda mula sa gym. Pinanood niya ang buong eksena, ngumiti siya. Pagkatapos kinuha ang telepono, kinuhanan si Francisco habang palayo at ipinost ito. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit ang nangyari. Iba't ibang restaurant, iba't ibang kalsada, pero parehong ugali. Nagreklamo si Esmeralda tungkol sa kanya sa lahat ng lugar. Nagbiro tungkol sa mga taong bigo sa buhay. Tumawa ng malakas kasama ang mga kaibigan. Palaging tumatawag ang cellphone niya. Isang pangalan ang paulit-ulit lumalabas sa screen. Richard Flores. Isinulat ni Francisco ang lahat. Inipon ang lahat ng recording. Inayos. Terraso Jardins Restaurant, tanghalian. Nasa isang malaking mesa si Esmeralda kasama ang 4 na kaibigan. Mamamahaling bote ng alak. Eleganting pagkain, malalakas na halakhakan. Nasa kabila ng kalsada si Francisco, sapat ang layo para hindi mapansin. Sapat ang lapit para marinig ng mikropono ang boses nila. Tumunog ang cellphone ni Esmeralda. Tumingin siya sa screen, ngumiti, nag-type ng reply. Pagkatapos, bahagyang tinakpan ng phone upang walang makakita. Sino yan? Tanong ng isa. Wala, mabilis na sagot ni Esmeralda. Trabaho lang. Ibinulsa niya ang cellphone, pero nakita ni Francisco ang pangalan, Richard Flores, na nagre-reflect sa makintab na mesa. Makalipas ang ilang saglit, muling sumigla ang mukha ni Esmeralda. Girls, nakita niyo ba yung video na in-upload ko? Ipinakita niya ang cellphone. Yung pulubi na kunwari tagalinis ng kalsada, viral na sa condo group. Lumapit ang mga kaibigan. Grabe! Tama lang na nireport mo siya. Oo nga, dapat matutong wag basta-basta gumala kung saan-saan. Medyo nag-alinlangan ng isa, pero hindi ba nagtatrabaho talaga siya? Umirap si Esmeralda. Trabaho, please, peke lang yun. Baka naghahanap lang ng gulo o modus. Dahan-dahan siyang sumimsim ng alak. Buti na lang pinalayas siya ng manager. Diyos ko, salamat. Sa kabila ng kalsada, humigpit ang hawak ni Francisco sa walis. At si Francisco? Tanong ng isa. Kailan siya babalik? Next week, matamis na sagot ni Esmeralda. Miss na miss ko na siya.
Nagkunwari siyang malungkot, pero worth it. Ang laki ng deal na kinuklose niya. Tumunog ulit ang cellphone. Napatingin siya at ngumiti. Ang swerte mo, Yas, sabi ng isa. Swerte? Tawa ni Esmeralda. Hindi, darling, strategic. Sumandal siya sa upuan. Pinili ko ang lalaking matagumpay, hindi ako papatol sa talunan. Nagtaas sila ng baso, tumawid si Francisco ng kalsada. Mabagal, tahimik, sadyang-sadyang hakbang. Huminto siya 2 metro mula sa mesa nila. Napansin siya ni Esmeralda at biglang tumingin. Anong kailangan mo? Pasensya na po, senyora, sabi ni Francisco gamit ang parehong paos na boses. May nahulog po kayo. Iniabot niya ang kamay, isang 50 reales na bill. Natigilan si Esmeralda, sinilip ang bag. Wala nga ang pera. Sa loob ng 1 segundo lang, lumambot ang ekspresyon niya. Tiningnan niya si Francisco, hindi ang uniforme, hindi ang kariton. Siya? Salamat, mahinang sabi niya, parang may halong kabaitan ang tinig. Sa sandaling yon, halos naniwala si Francisco, pero kinuha niya ang pera nang hindi hinahawakan ng kamay nito. Parang may pinupulot lang mula sa maruming sahig. At naglaho ang sandali. Ibinulsa ni Esmeralda ang pera at bumalik sa pakikipag-usap. Hindi gumalaw si Francisco. Nakatayo lang, naghihintay. Lumingon muli si Esmeralda, inis. Pwede ka nang umalis. Wala kang makukuha. Ibinalik ko lang po ang pera ninyo, senyora. Tumahimik ang buong mesa. Lahat ng mata nakatitig sa kanya. Tumawa si Esmeralda, tuyo, matulis. Gusto mong bigyan kita ng gantimpala sa pagbabalik ng bagay na akin naman talaga? Yumuko siya, malamig ang mga mata. Makinig ka. Maswerte ka't hindi kita inakusahan ng pagnanakaw. Dahil sa totoo lang, ang dali-daling sabihin na kinuha mo yan sa bag ko. Pero hindi ko yon kinuha. Mahina, ngunit matatag ang tinig ni Francisco. Alam ko kung anong ginagawa ng mga tulad mo, malamig na sagot ni Esmeralda. Tumambay sa labas ng mga mamahaling restoran, naghihintay ng tsansa. Tumayo siya. Humarap kay Francisco, mata sa mata. Umalis ka na bago ko tawagan ng pulis. Tumahimik ang buong mesa, pati ang bangketa, pati ang mga dumadaan, napahinto, nakinig, humusga. Isang hakbang paatras si Francisco. Pasensya na po. Ikrinos ni Esmeralda ang kanyang mga braso at tiningnan siya na para bang basura. Ang mga tulad mo, hindi natututo. Matalim ang bawat salita, malamig, walang pasubali at parang hatol. Muling nagtawanan ng kanyang mga kaibigan, ngayoy mas malakas pa, pinatapang ng kanyang kalupitan. Habang lumalakad palayo si Francisco, narinig pa niya ang usapan sa likod. Mukhang palamunin, sabi ng isa. Inaasahan pa yatang bigyan siya ng tip. Mas maraming tawanan. Tumawid si Francisco sa kalsada. Umupo sa isang bangko sa maliit na plaza. Inalis ang sombrero, binuksan ang cellphone, pinanood niya ang video, nakuha ang lahat. Ang pag-aalinlangan sa mukha ni Esmeralda, ang unti-unting pagbago ng ekspresyon, ang lantad na paghamak sa kanyang boses, at lalo na ang huling pangungusap. Parang sampal, pinaus niya ang frame. Nandoon siya, tinitingnan si Francisco na parang isang basurang ayaw mawala. Pero may nakita si Francisco na mas malalim. Umalingaw-ngaw sa isipan niya ang sinabi nito kanina. Pinili ko ang lalaking matagumpay. Hindi ako magpapakasal sa talunan. Tumingin siya sa itim na screen ng phone. Nakita ang refleksyon, maruming uniforme, pekeng balbas, kamay na magaspang mula sa ilang araw ng pagwawalis at doon niya napagtanto. Kung ito ang totoo niyang anyo, walang pera, walang kapangyarihan, walang titulo. Sa paningin ni Esmeralda, isa siyang wala, pabigat. Hindi karapat dapat mahalin, ni karapat dapat igalang. Araw 11, 6:00 ng gabi, Mirante das Flores Condominium. Nagwawalis si Francisco sa harap ng gusali habang papalubog ang araw. Ginto ang liwanag, mahaba ang mga anino. 3 linggo sa ilalim ng pagkukunwari, 21 araw ng kalupitan.
katahimikan at katotohanan. Bawat sandali na itala, bawat panlalait na karehistro, 2 araw na lang bago siya bumalik mula sa London. 3 araw bago ang bridal shower ni Esmeralda, 10 bago ang kasal. May sapat na siyang ebidensya, pwede na siyang umalis. Pwede nang tapusin ang lahat, pero may humahad lang sa kanya. Kailangan niyang makita ang pinakailalim. Gaano kababa ang kayang ibagsak ni Esmeralda at dumating ang puting SUV. Alam na agad ni Francisco, pero may kakaiba. Hindi si Esmeralda ang nagmamaneho. Bumaba siya mula sa passenger seat at ang lalaking bumaba mula sa driver's seat, naka-light-colored na suit, nakaayos ang buhok, may kumpiyansang ngiti. Si Richard Flores, financial consultant, nandun siya sa engagement dinner nila dati, nakipagkamay pa, nagbigay ng pagbati. Ngayon narito siya, tumatawa. Hawak ang bewang ni Esmeralda, binuksan ng doorman ang pinto ng gusali. Magandang hapon po, Miss Esmeralda. Hindi siya tumingin, hindi sumagot at tumawa lang sa bulong ni Richard. Nakatayo lang ang doorman parang multo. Pagkatapos biglang huminto si Esmeralda. Lumingon. Mr. Marcos, salamat ha. Ngumiti siya, mainit. Lagi kang magalang. Nagulat ang doorman sa kabaitang hindi inaasahan. Hinila muli ni Esmeralda ang braso ni Richard at magkasamang pumasok sa loob. Makaraan ang 2 minuto lumabas si Esmeralda, mag-isa. Umakyat na si Richard at doon niya nakita si Francisco. Naniit ang mga mata niya, parang yelo ang tingin. Naglakad siya palapit. Ikaw na naman! Nakapayuko si Francisco, malakas ang kabog ng dibdib. Dito po ako naka-assign, senyora. Assigned? Pasigaw na tugon niya. Sinabi ko na sa iyong lumayas, nireklamo na kita at nandito ka pa rin. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi totoo yan. Ginugulo mo ako. Lumingon siya sa gusali. Lumabas si Richard mula sa pintuan. Itong lalaking to, sinusundan ako. Sigaw niya, dramatiko. Kahit saan ako magpunta, nandyan siya. Babe, sabi ni Richard. Tinawag siyang babe. Lumapit si Richard, umastang tagapagtanggol. Hoy, narinig mo, lumayas ka. Tahimik si Francisco. Tumingin lang kay Esmeralda, ngumiti siya pabalik. Hindi dahil sa takot, dahil sa tagumpay, malupit, sinasadya. Alam mo sa tingin ko? Ani ni Esmeralda, malakas ang boses. Para marinig ng doorman ng mga kapitbahay ng buong mundo. Richard, hindi yan tagalinis. Isa yang manyak na palakad-lakad lang. Hindi po. Tahimik, sigaw niya, lumapit, nag-aapoy ang mga mata. Akala mo hindi kita napapansin? Sa gym, sa restaurant dito, palagi kang nandyan, palaging nakatingin. Lalong dumami ang nanonood, may nagbukas ng bintana, may sumilip. Parang nawawala ang lupa sa ilalim ni Francisco. Ma'am, nanunumpa po ako. Manunumpa ka ng ano? Nagkataon lang po. Kinuha ni Esmeralda ang cellphone. Tatawag ako ng pulis. Ngayon na, ipafile ko ang kaso. Sisirain ko ang buhay mo. Yes, para... Muntik na, lumabas ang palayaw. Isang pangalang siya lang ang tumatawag. Tumigil si Esmeralda. Anong sinabi mo? Tahimik na huli na napagtanto ni Francisco ang pagkakamali. Hindi ko sinasadya. Kilala mo ako? Lumakas ang boses niya. Napalaking mata, gulat. Paano mo alam ang pangalan ko? Lumapit si Richard, ngayon ay halatang kinakabahan. Lumayo ka, babe. Delikado to. Itinuro siya ni Esmeralda, nanginginig ang kamay, hindi sa takot kundi sa galit. Paano mo alam ang pangalan ko? Hindi yan ang iniisip mo. Ano yun? Sagutin mo ako. Tumigil si Francisco. Hindi siya makasagot. Hindi ganito, hindi rito. At sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Hindi lang siya galit, nagsisinungaling siya at alam niya ito. Wala siyang pakialam kung may masira. Ang gusto lang niya ay manalo, maging kontrolado ang lahat at iyon ang linya. Ang huling hindi mapapatawad na hangganan. Pagkatapos may kinuha si Esmeralda sa kanyang bag. Isang bote ng tubig. Binuksan niya ang bote. Pagkatapos ibinuhos ang tubig diretso sa kanya, bumagsak ang malamig na likido sa mukha at dibdib ni Francisco, binasa ang kanyang uniforme, bumulwak pababa
sa kanyang katawan. Binalaan na kita, wika ni Esmeralda, ngayon ay kalmado. Mabagal ang kanyang pananalita, kontrolado, bawat salita parang hiwa. Pinahiya na kita, paulit-ulit kitang pinaalis. Lumapit siya ng isang hakbang pa, pero matigas ang ulo mo. Tinitigan niya si Francisco, puno ng pananalig sa sarili. Ang mga tulad mo hindi natututo. Pagkatapos, lumingon siya sa doorman. Tawagan mo ang pulis, ngayon na. Nag-alinlangan ng isang segundo ang doorman, ngunit kinuha rin ang telepono. Inakbayan siya ni Richard, hinapit palapit. Tiningnan si Francisco na may hayagang pagduduwal. Umalis ka na, pre, aniya, bago pa lumala ito. May mga taong nakapaligid na, may nagbibidiyo, may nagbubulungan, may humuhusga. Basang-basa si Francisco, tumutulo ang tubig mula sa peking balbas. Ang sombrero nilamon ng basa. Ang uniforme kumakapit sa balat. Kinuha niya ang walis, hinila ang kariton. Pagkatapos tumingin siya kay Esmeralda sa huling pagkakataon. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ngumiti siya, masaya, mapagmataas. Parang may nasagasaan siyang insekto, tumalikod si Francisco. Naglakad sa bangketa habang tumutulo ang tubig mula sa kanya. Umiwas ang mga tao, parang may dalang sakit. Lumiko siya sa kanto, naglakad pa 2 blok, 3, hanggang sa makarating sa isang tahimik na eskinita. Sumandal siya sa pader, hinubad ang sombrero, tiningnan ang maliit na kamera, buhay pa ang pulang ilaw, nakuha ang lahat. Pinindot niya ang pindutan, pinatay ito. Pagkatapos, pinunit niya ang peking balbas at inihagis sa lupa. Dumausdos siya pababa sa pader, umupo sa maruming semento. Basang damit, nanginginig na kamay. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 linggo, umiyak siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit, pandidiri, pagkasuklam, hindi sa kanya. Sa sarili niya, dahil minahal niya ang taong tulad niyon, dahil pinlano niya ang hinaharap kasama niya, dahil halos winasak niya ang sariling buhay sa bulag na pag-ibig. Si Richard, tinawag ni Esmeralda ang ibang lalaki na love sa harap niya dahil naniwala siyang isa lang siyang wala, na pwede siyang apihin, sisihin, burahin ng walang kapalit dahil sa mga taong tulad niya. Mga mahirap, invisible, tagalinis ng kalye na hindi kailangan ng paliwanag, hindi kailangan ng hustisya, hindi kailangan ng pagkatao. Pinunasan ni Francisco ang mukha. Tumayo, kinuha ang cellphone. Binuksan ang folder. 21 araw ng recordings, 2 dosenang video, bawat insulto, bawat kalupitan. Pinindot niya ang huling clip. Pinanood niya si Esmeralda habang binabagsakan siya ng tubig, habang ngumiti, habang niyayakap siya ni Richard. Pinost niya ang frame. Nandoon silang dalawa, nagtatawanan magkasama, at sa sandaling yon, nagdesisyon si Francisco. Hindi lang niya kakansilahin ang kasal. Ipapakita niya sa lahat kung sino si Esmeralda sa totoo, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan. Sa 200 bisita sa bridal shower kinabukasan, makikita nilang lahat. Bawat panlait, bawat kahihiyan, bawat sandaling nahulog ang kanyang maskara at lumitaw ang tunay na pagkatao. Hindi para sa paghihiganti, para sa katotohanan. Dahil ang mga tulad ni Esmeralda ay nagtatago sa likod ng makeup, pera, luxury brands at perpektong ngiti. At kailangan ng isang taong handang tanggalin ang maskara. Ibinulsa ni Francisco ang telepono, kinuha ang backpack na itinago malapit sa eskinita. Doon mismo, hinubad niya ang orange na uniforme. Isinuot ang maong na pantalon, malinis na t-shirt, bagong sapatos. Tiningnan niya ang uniforme sa lupa, ang peking balbas sa tabi nito, 3 linggo. 21 araw, daang oras ng pagiging hindi pansin. Tapos na yun, ngayon, hindi na siya pwedeng baliwalain. Villa Sunset, 3 p.m. 200 bisita, puting at gintong dekorasyon sa bawat sulok. Round tables na puno ng bulaklak, isang full buffet, 3 palapag na cake. Sa photo wall, mga larawan ng magkasintahan, Francisco at Esmeralda. Nakangiti, nagyayakapan, nagmamahalan, isang kasinungalingang pinakinis at pinayaman.
Napakaganda ni Esmeralda. Suot niya ang isang malambot na pink na damit. Maayos ang pagkakaayos ng buhok, may maliliit na bulaklak na nakasingit, perpekto ang makeup niya. Maganang galaw niya sa gitna ng mga bisita, nakangiti, tumatanggap ng yakap, regalo, at walang katapusang papuri. Ang ganda mo, Yas. Napakaswerte ni Francisco sa'yo. Napakapalad ng magiging pagsasama niyo. Ang kanyang ina na si Donna Rosa ay abalang-abala, may malapad at proud ng ngiti. Ang kanyang ama na si Dr. Ortega ay masiglang bumabati sa mga importanteng bisita, kumpiyansang nakikipagkamay. Walang tigil sa pagsiselfie ang mga kaibigan ni Esmeralda. Naroon din si Richard. Tahimik pero present, nakaupo siya sa mesa sa bandang likuran, nag-i-scroll sa cellphone. Paminsan-minsan, tumitingala siya at ngumingiti kay Esmeralda. Ngumiti rin siya pabalik, walang nakapansin. Umakyat sa maliit na entablado sa harap ng bulwagan ng Master of Ceremonies. Magandang hapon sa inyong lahat. Nagtipon tayo ngayon upang ipagdiwang ang pagmamahalan ni na Esmeralda at Francisco. Napuno ng palakpakan ng silid. Mamaya, bubuksan na ng bride ang kanyang mga regalo. Ngunit bago iyon, mayroon kaming isang espesyal na sorpresa. Napalingon si Esmeralda sa kanyang ina, naguguluhan. Nagkibit balikat si Donna Rosa, wala rin siyang alam. May mensahe po kami mula sa isang napaka-espesyal na tao na hindi nakarating ngayon. Sabi ng MC, pinapahaba ang tensyon. Ang groom, si Francisco Navarro, ay nagpadala ng isang eksklusibong video para sa kanyang bride, direkta mula sa London. Nagtilian ang mga bisita, umalinggaw-ngaw ang palakpakan. Hinawakan ni Esmeralda ang dibdib niya, emosyonal. Oh my God, wala akong kaalam-alam. Umarangkada ang malaking screen, ngunit hindi ito romantikong video. Si Francisco yon, live. Nakatayo sa may pasukan ng bulwagan, nakaitim na suit. Maayos ang kurbata, aahit ang ulo. Walang peking balbas, malinis ang mukha. Matigas ang mga mata. Biglang tumahimik ang buong silid. Lumingon si Esmeralda. Nakita siya. Biglang nawala ang kulay ng mukha niya. Francisco, nanginginig ang boses. Ikaw, bumalik ka? Dahan-dahang naglakad si Francisco sa pagitan ng mga mesa. Bawat hakbang sinasadya. Bumalik ako, kalmado niyang sabi. Pero ang totoo, Esmeralda, hindi naman talaga ako umalis. May umalingaw-ngaw na bulungan sa mga bisita, naguguluhang mga tingin, mga pabulong na tanong. Tumayo si Donna Rosa, pilit ang ngiti. Francisco, anak, anong sorpresa ito? Hindi namin alam. Alam kong hindi ninyo alam, putol niya. Dahil nagsinungaling ako, hindi ako pumunta ng London. Wala akong sinarang deal. Humarap siya kay Esmeralda. Nandito lang ako buong panahon. Umatras si Esmeralda, nanginginig. Ano bang sinasabi mo? Pinag-uusapan ko ang huling 19 na araw, matatag na sagot ni Francisco. Mga araw na namuhay ako bilang ibang tao. Isang taong ni hindi mo lilingunin. Inilabas niya ang cellphone. Isang taong sa paningin mo ay hindi man lang karapat-dapat na umiral. Ikinabit niya ang phone sa projector. Umingas ang screen, lumabas ang unang imahe, si Francisco, naka-orange na uniforme, may peking balbas, may lumang sombrero, may hawak na walis, napasinghap si Esmeralda. Nagkunwari akong tagalinis ng kalye, malakas at malinaw na sabi ni Francisco, at 3 linggo kitang pinanood. Pinanood kung sino ka talaga kapag iniisip mong walang mahalagang nanonood. Baliw ka, sigaw ni Esmeralda humarap sa mga magulang. Nasisiraan na siya ng ulo. I-play mo, sabi ni Francisco, at pinindot niya ang pindutan. Pumuno sa screen ang footage. Si Esmeralda sa harap ng kondominium, matalim ang boses. Umalis ka rito, ang baho mo. May mga napasinghap sa bulwagan. Diyos ko! Pinanood ng mga bisita habang itinutulak niya ang tagalinis. Iwinawasiwas ang buhok. Tumatatawa kasama ang mga kaibigan. Doon ka magwalis at maligo ka naman sa Diyos. Tinakpan ni Donna Rosa ang bibig. Hindi.
Muling lumitaw si Esmeralda, matamis, palakaibigan, nagniningning. Oh my God, Gemma Morales, isang karangalan. Selfies, ngiti, agarang posts. Pagkatapos, ilang segundo lang ang lumipas. Ang parehong Esmeralda na nagutos na tanggalin sa trabaho ang magalang na salon attendant na nakiusap lang sa tagawalis na lumipat. Ipinakita ng video ang lahat. Ang dalagang umiiyak habang palabas ng salon. Si Esmeralda nakatingin kontento. Isinubsob ni Dr. Ortega ang mukha sa kanyang mga kamay. Pakiusap, itigil mo na. May ilang babae ang tumayo. May isang nagsimulang umiyak, ang pinakamasakit. Ipinakita ng screen si Esmeralda na bumababa mula sa kotse. Kasama si Richard. Nakahawak si Richard sa ibabang bahagi ng likod ni Esmeralda. Tinawag siya ni Esmeralda na Love. May isang babaeng sumigaw mula sa mga bisita, "Patayin nyo na yan! Pakiusap, itigil nyo na!" Ngunit walang gumalaw, walang lumapit sa screen. Sumunod ang clip sa labas ng condominium. "I-research mo ang pangalan ko, stalker ka." Isang kasinungalingan. At alam niyang kasinungalingan ito, lahat ay nakikita na ngayon ang katotohanan. Nagpatuloy ang eksena. Ibinuhos niya ang tubig sa tagalinis ng kalsada. Umugong ang boses niya sa speakers. "Ang mga tulad mo hindi natututo." At lumitaw si Richard parang kabalyero, lumapit, mayabang. "Babe, lumayo ka, mapanganib ito." Ang salitang babe ay kumalabog sa katahimikan ng bulwagan parang sampal. Bumagsak sa upuan si Donna Rosa, humahagulhol. "Anak ko, si anong nagawa mo?" Nanatiling nakatayo si Dr. Ortega, maputla. Nakatitig sa wala, napatingin si Esmeralda kay Richard. Tumayo na ito, tinatangkang tumakas. Ngunit may isang bisita ang humarang. "Hindi, manatili ka." Huli na, nawala ang video, itim ang screen. At sumalampak ang isang katahimikang mas mabigat pa sa anumang salita. Ibinulsa ni Francisco ang kanyang cellphone. Humarap kay Esmeralda. 3 video mula sa 21 araw, malinaw niyang wika. Mayroon pang 12 ng iba. Yung itinatapon mo ang basura sa malinis na bangketa. Yung kinukuhanan mo ako ng litrato para pagtawanan sa group chat. Yung pinaalis mo ako sa tulong ng building manager. Yung inakusahan mo akong magnanakaw nang ibinalik ko ang pera mong nahulog. Lumapit siya ng isang hakbang. "Hindi mo ako nakilala at alam mo kung bakit. Dahil hindi mo naman talaga ako nakita. Ang nakita mo ay isang tagalinis at para sa iyo, basura ang kaharap mo." Tinangkang magsalita ni Esmeralda, ngunit walang lumabas na salita. Tahimik na umiiyak ang kanyang ina sa likod, nakayuko ang kanyang ama. Ang mga kaibigan niya, hindi siya matingnan. Binaba ni Francisco ang boses, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong bulwagan. "Hindi ako narito para ipahiya ka. Narito ako para ipakita ang katotohanan. Hindi ko ito pinost online. Hindi kita inilantad sa buong mundo. Ipinakita ko lang ito dito. Sa mga taong dapat sanang magdiwang ng isang kasal na nakabase sa kasinungalingan." Inabot niya ang bulsa, hinubad ang engagement ring. Marahang inilapag ito sa isang mesa. "Dahil muntik ko ng pakasalan ang isang taong hindi ko talaga kilala. At dahil ang lahat ng narito ay may karapatang malaman kung sino ang tunay nilang ipinagdiriwang." Sa wakas, nakapagsalita si Esmeralda. "Wasak," nagsusumamo. "Francisco, hindi ko alam na ikaw yon. Kung alam ko lang..." "Eksakto," matigas ang boses niya. "Kung alam mong ako, yun iba ang inasal mo. Pero hindi mo alam at dahil doon lumabas ang totoo mong sarili. Dahil para sa iyo ang tagalinis ng kalsada, hindi tao." Lumapit pa siya. "Hindi ka nagsisisi sa ginawa mo. Nagsisisi ka lang na may nakakita. Pinaalis mo sa trabaho ang inosenteng babae dahil hindi siya naging sapat na malupit sa isang wala. Yan ang tunay mong pagkatao." Muling bumukas ang bibig ni Esmeralda. Wala pa rin, walang salita. "Tumutulong ka lang sa mga taong may maibabalik sa'yo," sabi ni Francisco. Malamig ang titig. "At yan, hindi ko mapapatawad."
Tumalikod siya, hinabol siya ni Esmeralda. Hinawakan ng braso niya. Hintay lang, pakiusap. Pwede pa nating pag-usapan to. Magbabago ako. Huminto si Francisco. Tiningnan ang kamay niyang nakahawak sa manggas. Hindi ka magbabago, Esmeralda. Dahil sa kaibuturan mo, hindi mo iniisip na mali ka. Inalis niya ang kamay ni Esmeralda. Ang pinagsisisihan mo lang ay may nakakita. Naglakad siya patungo sa labasan. Huminto, lumingon sa huling pagkakataon. At si Richard? Tinuro niya ang lalaking pilit lumulusot sa gilid. Iyon na siya, good luck. At lumabas siya. Sumara ang pinto sa likod niya. Biglang sumabog ang bulwagan. Sigawan, usapan, pagsisigawan. May mga umiiyak, may mga nagtatalo. Bumagsak si Esmeralda sa kanyang tuhod. Nadumihan ng pink na damit. Nasira ang makeup. Tumulo ang luha. Walang patid. Dumating si Donna Rosa upang yakapin ang basag na anak. Si Dr. Ortega sinubukang habulin si Francisco. Ngunit huli na. Nasa loob na ng kotse si Francisco. Nagsitayuan ang mga bisita. Kinuha ang mga bag, jacket. Marami ang umalis agad. May nagbe-video, nagbubulungan, nag-a-upload. 2 oras lang ang lumipas. Kumalat na ang video. Hindi mula kay Francisco. Wala siyang pinost. Pero may isang tao sa party ang nakakuha ng lahat at ibinahagi ito, nag-viral, WhatsApp and Instagram na Facebook, ang bride na pinahiya ang tagalinis ng kalsada, ang milyonaryong naglabas ng katotohanan, ang kasal na hindi kailanman nangyari. 3 linggo pagkatapos, nasa opisina na si Francisco. 23 palapag. Nasa likod niya ang skyline, isang malawak na tanawin ng lungsod. Parehong opisina, parehong mga kasangkapan, pero ibang-iba na ang lahat. Nakaupo si Francisco sa likod ng kanyang mesa. Nag-vibrate muli ang telepono niya. Hindi na niya ito tiningnan. Alam na niya kung ano yon. Isa na namang artikulo, isa na namang notification, isa na namang video na tumutugon sa kwento. Nag-viral na ito. Milyonaryo, nagkunwaring tagalinis ng kalsada para subukin ang kanyang nobya. Bride, hindi alam na siya'y ininsulto ang sariling fiancé. Nakabibiglang video, inilantad ang diskriminasyon sa lipunan sa Sao Paulo. 3 milyong views sa unang araw, 10 milyon sa pagtatapos ng linggo. Bumuhos ang mga imbitasyon, mga panayam sa telebisyon, podcast. Kahit mga alok para sa dokumentaryo, tinanggihan lahat ni Francisco. Hindi niya ito ginawa upang sumikat. Ginawa niya ito para maiwasan ang isang kasinungalingang kasal. May kumatok. Pasok. Pumasok si Josephine, ang HR director ng kumpanya, may dalang folder. Francisco, kailangan kita ng sandali. Kung tungkol ito sa mga imbitasyon para sa interview, sinabi ko na hindi yon. Umupo siya sa harap niya. Tungkol ito sa kumpanya, sa mga pagbabagong nangyari mula noong kumalat ang mga video. Sinara ni Francisco ang laptop, bahagyang yumuko pasulong. Anong klaseng pagbabago? Nagalinlangan si Josephine saglit. Yung mga janitor, the security, tao, mga staff sa kantina. Tumingin siya sa baba, tapos sa mga mata ni Francisco. Nagiba ang trato nila sa'yo, mas magiliw. May ilan sa kanila ang umiyak pagkatapos mapanood ang mga video. Sumikip ang dibdib ni Francisco. Sabi nila, ngayon lang sila tunay na naramdaman na may nakakakita sa kanila. Tahimik na katahimikan. At binuksan ni Josephine ang folder. Gusto kong ipanukala ang bagong internal policy. Mandatory training sa paggalang sa kapwa-empleyado. Anonymous reporting system para sa mga abusadong pag-uugali. Mga pagkilala para sa lahat ng departamento, hindi lang sa mga executive. Tahimik na binasa ni Francisco ang dokumento. Pagkatapos, tumingin siya. Aprobado. Simulan kaagad. Ngumiti ng marahan si Josephine. May isa pa. Kinuha niya ang isang maliit na sobre mula sa folder. Nagambagan ng mga support staff para ibigay ito sa'yo. Sa loob, isang simpleng keychain. Walang mamahaling disenyo. May maliit na ukit lang, salamat sa pagtingin sa amin. Hinawakan ito ni Francisco sa palad, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Sabihin mo sa kanila, salamat.
Namamaos ang boses niya. Maari ka nang umalis. Lumabas si Josephine. Nanatiling nakaupo si Francisco. Mag-isa ulit, nakatitig sa skyline. Abong ulap sa taas, maliit na tao sa baba, halos hindi makita, 3 linggo, pero parang isang buong buhay ang lumipas. Tumunog ang telepono, unknown numbers, sinagot niya, "Hello? Mr. Francisco Navarro?" Formal na tinig ng lalaki sa kabilang linya. "Oo, ako si Attorney Armando Reyes, kinakatawan ko si Miss Esmeralda Ortega. Nais daw po sana kayong makausap ng personal." Tumawa si Francisco Tuyo, wala akong dapat sabihin sa kanya. Mr. Navarro, dumaraan siya sa matinding panahon. Tinalikuran siya ng pamilya na wala ang trabaho, matindi ang backlash. At nagalinlangan ang tinig, gusto daw po niyang humingi ng tawad. Naging malamig ang tinig ni Francisco. Sabihin mo sa kanya, ang sorry, hindi nakakapag-ayos ng ugali. Ibaba niya ang tawag, blinok ang numero, 2 linggo ang lumipas, Sabado. Kailangan ni Francisco ng hangin, pakiramdam niya'y nasasakal. Sa opisina, sa kondo, sa katahimikan matapos ang unos. Kaya naglakad siya, walang direksyon, walang plano, napadpad siya sa Avenida Paulista. Maliwanag, maaraw, masaya ang paligid. Mga musikero sa kalsada, mga pamilya, mga magkasintahan, tawanan. Bumili siya ng kape sa kariton, tiningnan siya ng vendor, napangiti. "Ikaw yung nasa videos, di ba?" Tumango si Francisco, magalang. "Pre, iniabot ng vendor ang kamay." "Salamat, seryoso." Ang anak kong babae, janitress, sa isang malaking opisina. Umiyak siya habang pinapanood yung mga video mo. Sabi niya, ganyan na ganyan ang trato sa kanya araw-araw. Matatag na nakipagkamay si Francisco. "Pasensya na at kailangang maranasan pa niya yun." Ngumiti ang vendor. "Medyo gumagaan na pre, yung mga video mo gising sa mata ng iba. Ngayon unti-unti, nakikita na rin kami." "Salamat." Ngumiti si Francisco tahimik, nagpatuloy sa paglalakad. Nadaanan niya ang isang newsstand, huminto at nandoon sa pabalat ng isang magasin. Larawan niya katabi ang kay Esmeralda. Ang headline, ang wakas ng isang nakakalason na engkwentro. Hindi niya binili ang magasin. Alam na niya kung paano natapos ang kwento. Pagkalipas ng 2 kanto, huminto siya sa tapat ng isang pamilyar na lugar. Cafe Aroma M. Grau. Naalala niyang dati kasama niya si Esmeralda rito. Palagi nitong ino-order ang pinakamahal na cappuccino. Siya naman, isang payak na itim na kape lang ang gusto. Pinag-isipan niyang lumiko pabalik, ngunit may humila sa kanya papasok. Puno ang kafe, maingay buhay, may tawanan at usapan. Umorder siya ng espresso sa counter. Habang naghihintay, isang boses ang umaling-aungaw mula sa likod. "Dalhin mo yan sa table 5. Napatigil siya, dahan-dahang lumingon. Si Esmeralda na nasa likod ng counter, naka-apron ng kafe, ang buhok nakatali ng simple, walang makeup. May mga itim na bilog sa ilalim ng mata. Nagtatrabaho, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumigil si Esmeralda, nanginig ang kamay niyang may hawak na tray. Nakita ni Francisco ang lahat sa kanyang mukha. Kaya takot, pagsisisi. Mabilis siyang umiwas ng tingin, ibinaba ang tray at bumalik sa counter. "Esmeralda, table 7, sigaw ng manager. Tumango siya. Kinuha ang bagong tray. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Umupo si Francisco, dala ang kanyang kape. Tahimik siyang pinanood siya. Nagsisilbi sa mesa, naglilinis ng counter, nagwawalis ng sahig. Ginagawa niya ngayon ang mga bagay na dati tinuturing niyang mababa para sa kanya. May nagreklamong malamig ang kape. Humingi ng tawad si Esmeralda. Nagpalit ng tasa, walang sarkasmo, walang yabang, nakapayuko, tahimik. Dahil ngayon lang niya tunay na naintindihan ang kabilang panig. Natapos ni Francisco ang kanyang inumin. Tumayo at naglakad palapit sa counter. Nandoon si Esmeralda, naghuhugas ng tasa. Napansin niyang papalapit si Francisco, tumigil siya. Francisco, itinaas niya ang kamay at tumigil siya. "Hindi." Kalmado ang boses niya, maingat. "Dito na nagtatapos to. Hindi ako pumunta para makipag-usap."
Inilabas niya ang isang real bill at inilagay sa tip jar. Hindi para maging mabait, kundi para lang maging desente, isang bagay na hindi kailanman natutunan ni Esmeralda. Pero may gusto akong iparinig sa'yo. Tinitigan niya ito sa mga mata, walang galit, walang awa, tanging katotohanan lang. Hindi ko ginawa ang lahat ng ito para wasakin ka. Ginawa ko ito para iligtas ang sarili ko. Sa pagkakasal sa isang taong hindi ko talaga kilala, tangkang magsalita si Esmeralda. At bago mo sabihin na nagbago ka, putol ni Francisco, hindi ka pa nagbabago. Nandiyan ka lang sa kabilang panig ngayon, panandalian lang. Hanggang sa patawarin ka ng mga magulang mo, hanggang sa may ibang mayaman na dumating, hanggang muling tanggapin ka ng mundo mo. Bahagyang yumuko si Francisco. Hindi yan growth. Yan ay consequence. At magkaiba yan. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Alam ko, sagot ni Francisco, dahil naranasan ko, dahil sa'yo, itinuro niya ang sahig, ang mga mesa, ang mga tao. Ang pinagkaiba, pinili ko ito. Ikaw, hindi. At kapag lumipas na to, babalik ka lang kung sino ka noon. Nanginginig ang labi ni Esmeralda. Hindi sa lungkot, kundi sa galit. Dahil alam niyang tama siya, binuka niya ang bibig. Wala ring lumabas. Luha na lang ang dumaloy. I'm sorry, mahina niyang bulong. Taos puso. Alam ni Francisco na totoo ang paghingi ng tawad. Pero hindi sapat ang sorry. Hindi nito binabawi ang pinsalang na idulot. Hindi nito binubura ang mga salitang nasabi. Hindi nito binabago ang taong pinili niyang maging. Alam ko, marahang sabi ni Francisco, pero hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Luminga siya sa paligid ng kafe. Sila, ang mga tinawanan mo, binata, tinapakan, dahil akala mo kaya mong gawin yon. Napatingin si Esmeralda at sa unang pagkakataon, naintindihan niya. Paglapit ni Francisco sa pinto, tinig ni Esmeralda ang humabol sa kanya. Francisco, huminto siya, nakatalikod pa rin. Galit ka pa rin ba sa akin? Tahimik pagkatapos isang mahinang sagot. Hindi! Pero hindi mo kailangan ng kapatawaran ko, Esmeralda. Luminga siya, kalmado ang mata. Kailangan mong matutong maging mabuting tao. Kahit walang pumapalakpak, lumabas siya. Sumara ang pinto sa likod niya. Lumakad si Francisco sa Avenida Paulista. Mainit ang sikat ng araw sa kanyang mukha. May banayad na simoy ng hangin. May naramdaman siyang hindi inaasahan, hindi ginhawa, hindi yabang. Kalungkutan. Kalungkutan na minsan ay minahal niya ang isang ilusyon na ginugol niya ang mga taon sa relasyong pawang anyo lamang. Namuntik niyang itali ang buhay niya sa isang taong hindi kailanman tunay na tumingin sa kanya. Ngunit sa tabi ng lungkot, pasasalamat dahil ang 21 malupit na araw ang nagligtas sa buong natitira pa niyang buhay. May mga katotohanang masakit ilantad, pero mas mapanganib kung ibabaon at natutunan niya ang isang bagay na hinding-hindi niya kakalimutan. Ang pagkatao ay hindi nasusukat sa mga sinasabi ng tao, kundi sa mga ginagawa nila kapag wala nang nanonood na mahalaga. At ngayon, marunong nang tumingin si Francisco ng totoo, isang bagong kabanata. Nakatayo si Francisco sa likuran ng isang auditorium sa isang company event. Isang social initiative na nilunsad ng kanyang team. Full scholarships para sa mga anak ng janitor, cafeteria staff at security guard. Sa entablado, hawak ni Donna Maria, office cleaner ng 15 taon, ang mikropono. Nanginginig. Natanggap ang anak ko sa med school. Tumulo ang luha niya. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Salamat, Dr. Francisco. Salamat sa pagtingin sa amin. Nagpalakpakan ng buong silid. Hindi lumapit si Francisco. Hindi siya umakyat. Dahil hindi ito tungkol sa kanya. Gabi na, bumalik siya sa kanyang opisina. May 6 p.m. meeting siya. Sa elevator, sumakay ang night security guard. Magandang gabi, Mr. Francisco. Magandang gabi, Mr. Roberto. Kumusta ang pamilya? Ayos naman, salamat sa Diyos. Nakapag-enroll na sa tech course yung anak ko, yung tinulungan nyo. Ayos yan! Pakisabi, kumusta ako? Sasabi ko po, tumigil ang elevator.
Magkaibang palapag, magkaibang direksyon. Bumaba silang dalawa. Pumasok si Francisco sa opisina. Umupo, tumingin sa bintana. Kumikinang ang lungsod sa ibaba. Isang dagat ng liwanag. Milyon-milyong tao. Bawat isa may kanya-kanyang kwento. May kanya-kanyang pinagdadaanan. May kanya-kanyang dignidad. Inabot ni Francisco ang kanyang bulsa. Kinuha niya ang keychain, ang ibinigay ng mga staff ilang buwan na ang nakalipas. Nasa kanya pa rin ito. Salamat sa pagtingin sa amin, ngumiti siya. Isang maliit na nangiti, ngunit totoo, dahil sa huli hindi lang siya lumayo mula sa isang sirang engagement. Lumapit siya sa isang mas malalim na bagay, pagkatao. Ilang beses ba na ang respeto ay ibinibigay lang kapag nalaman kung sino ka talaga? Ngunit ang tunay na pagkatao, ang tunay na kagandahang loob ay hindi tungkol sa ipinapakita kapag may nakatingin. Ito'y kung sino ka kapag walang nanonood, walang kamera, walang titulo, walang palakpak. Kung ang kwentong ito ay nagpaiyak, nagpaisip o nag-iwan ng bakas sa puso mo, i-click ang like para malaman kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento. At sabihin mo sa comments, sa tingin mo ba talaga bang nagbabago ang tao o nagsisisi lang kapag nahuli?